Masarap ang buhay ng isang OFW. Madalas i-post sa social media ng mga nasa ibang bansa ay ang kanilang gala, food trip, shopping, bagong cellphone, bagong sasakyan, or yung mga tinatawag nating accomplishments sa buhay. Though meron naman talagang mga OFW na maayos ang pamumuhay abroad, pero in reality, mas marami pa rin ang namumuhay ng kapos o sakto lang. Karamihan sa mga nasa abroad, hindi ko naman nilalahat, ay mas nakakaranas ng tinatawag nating financial crisis kaysa sa financial freedom. Kadalasan kong naririnig sa mga kasama ko na pagdating ng sahod ay sasabihin, wala na agad, naipadala ko na, lumipad na sa Pilipinas. Kung may natira man sa sahod, ay pagkakasyahin para makasurvive na naman hanggang sa susunod na sahod. Kaya lang, ganito. Minsan, yung itinabi mo para sa sarili mo ay maipapadala mo rin. Lalo na kung nagkaroon ng emergency ang pamilya mo sa Pilipinas. Ano ba yung mga halimbawa ng emergency? Anak, may sakit ang tatay mo. Anak, enrollment na ng kapatid mo. Anak, dumalaw rito yung inaanak mo. Anak, yung abuloy raw natin sa patay. At kung ano-ano pa, hindi na natapos ang emergency. Ang tagal nang hinintay mo para matanggap ang sahod na pinagpaguran mo, pero sa loob lamang ng isang araw ay wala na namang natira sa iyo. Isang buwan o higit pa ang aantayin mo na naman ulit para makasahod ka na naman at makapagpadala muli sa iyong pamilya. Yan ang masaklap na katotohanan ng pagiging isang OFW saang bansa ka man mapunta. Mapalad lang ako at binigyan ako ng Diyos ng isang inay na marunong at magaling humawak ng pera. Kapag may pumupunta sa aming bahay upang manghingi ng solicit para sa fiesta, o sa abuloy para sa patay, o magbigay para sa mga inaanak, ay doon na lamang siya kumukuha sa perang ipinapadala ko sa kanila, kaya kahit papaano ay hindi na nagagalaw ang perang para sa akin. Kukurot siya ng konti sa perang natanggap niya mula sa akin para makatulong sa iba kahit na hindi naman siya obligadong magbigay. At pagkatapos, ay sasabihin na lang niya ito sa akin kapag nakapagbigay na siya sa iba. Pero paano naman ang ibang OFW na naaabuso ng kanilang sariling pamilya? Meron bang ganon na nahihirapan dahil sa kanilang sariling pamilya? Hindi ko alam kung napanood nyo na yung movie recently ni Vice Ganda na may pamagat na And the Breadwinner Is. Papakahirap siya sa ibang bansa, nagtatrabaho, nagpapadala, para sa kanyang pag-uwi ay meron na silang maayos na bahay. Pero pag uwi niya, nagulat siya at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ito na ba yun? Bakit ganito? Nangyayari ba yun sa tunay na buhay o sa pelikula lang? Nagpapadala ka ng pera para sa tuition fee ng kapatid mo, nag-graduate na raw next year. Nagbakasyon ka para umattend sa graduation niya. Kaya lang, pag uwi mo, malalaman mo na hindi pala siya nag-enroll. Mapapatanong ka na lang ng bakit? Anong nangyari? Saan napunta yung mga ipinadala ko? Nangyayari ba yon sa totoong buhay? O kwento-kwento lang? Kaya ka nagsakripisyo na magtrabaho sa ibang bansa at mawalay sa pamilya mo ay upang mabigyan sila ng maayos at mas magandang buhay. Pero in reality, wala rin palang magbabago. Nasayang lang ang mga oras na dapat sana ay nailaan mo para sa mga anak mo na halos hindi ka nakilala at malayo ang loob sa iyo dahil hindi ka nakauwi sa loob ng mahabang panahon. Madaling magpanggap sa social media na maayos ang iyong kalagayan sa ibang bansa, but the truth is, gustong-gusto mo nang umuwi matapos ang contract mo, makasama ang pamilya mo, lalo na ang mga anak mo na lumaki na lang sa mga litrato. Ilang birthday na ba nila ang hindi mo napuntahan? Ilang graduation na ba nila ang hindi mo nadaluhan? Ilan lang yan sa mga posible mong harapin sa pagtatrabaho abroad. Iiyak ka na lang talaga dahil kahit gustuhin mo mang umuwi upang makasama sila sa mga importanteng okasyon ng buhay nila ay wala ka namang magawa. Mapalad ka na lang kung meron kang kakilala sa bansang pupuntahan mo para kahit papaano ay meron kang kasama sa tuwing day off mo. Pero karamihan sa mga nangingibang bansa ay walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kakilala na pwede nilang bisitahin. Kaya naman ang kanilang daily routine ay lagi na lamang bahay, trabaho sa loob ng mahabang panahon. Yan ang nararanasan ng karamihan
sa mga kababayan nating OFW. Kung gumala man yan o kumain sa labas kasama ang kanilang kaibigan ay upang maibsan ang kalungkutan na kanilang nararamdaman. Karamihan pa dyan ay hindi sasahod sa loob ng 3 o 4 na buwan. Paano ka makakatulong sa pamilya mo kung ikaw pala mismo ang dapat tulungan? Napakabuti ng Diyos sa buhay ko dahil kahit umabot noon ng 3 o 4 na buwan na hindi ako sumasahod ay hindi niya pinabayaan ang aking pamilya. Hindi niya sila pinagkulang sa kanilang mga pangangailangan. Lagi siyang nagpo-provide ng kanilang mga pangangailangan. Nakapagtapos ang aking kapatid sa kolehiyo at sa kasalukuyan ay narito rin siya ngayon sa ibang bansa kasama ko na nagtatrabaho upang makatulong din sa aming mga magulang. Yan ang aking naranasan sa mga unang taon na pagtatrabaho ko rito sa ibang bansa. Hindi naging madali pero lahat ng pinagdaanan ko ay upang turuan ako na patuloy na maging matatag at magtiwala sa Diyos. Sinasabi ko to para pag naranasan mo na ang mga bagay na ito ay hindi ka sumuko dahil hindi lang ikaw ang nakakaranas ng mga bagay na yan. Marami nang dumaan dyan at napagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan dahil sa kanilang tiwala at pananampalataya sa Diyos. Ngayon, kung ikaw ay may magulang, kapatid o anak na nagtatrabaho sa ibang bansa, alam mo na ngayon na hindi masarap ang buhay ng isang tipikal na OFW gaya ng nasa pamagat ng video na ito. Kaya naman, pakaingatan mo ang mga pinapadala nila sa'yo. Ipagpasalamat mo ang mga bagay na meron ka dahil ang mga bagay na iyan ay galing sa dugo, pawis ng iyong mahal sa buhay na nagsakripisyo na mawalay sa iyo at magtrabaho sa ibang bansa. Maging mapagpasalamat at wag puro reklamo. Kung ikaw naman ay isang kapwa ko OFW, saludo ako sa iyo, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Naway bigyan ka pa ng Diyos ng kalakasan sa araw-araw upang maipagpatuloy mo ang iyong pagtatrabaho para sa iyong mga mahal sa buhay. At naway balang araw ay uuwi ka na sa Pilipinas at hindi mo na kailangan pang umalis muli at iwan ang iyong mga mahal sa buhay. Sa susunod na video, pag-usapan naman natin ang pagkakaroon ng malaking pangarap. Ikaw man ay isang OFW o nagbabalak pa lamang magtrabaho sa abroad. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna ang ating usapang reality. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!